abay nauna na po si FPRRD na nais niya na magpahiwatig na nais niyang makipag-ayos kay PBBM. Ito po ay sinabi niya sa isang press conference na naganap dyan po sa Davao City, no, na dinaluhan ng mga Davao media. Tatlong bagay ang sinabi ni PRRD. No? Una-una, pinasinungalingan niya na siya may kinalaman sa kahit anong distab. Ang sabi niya, sino namang lukulukong mga militar at pulis ang pupunta sa kanya para sumuporta sa distab? Siya ay tapos na, wala na sa kapangyarihan, may baston na. Pangalawa, siyempre nakiusap siya para kay Pastor Quiboloy, yung kanyang programa na pinagbawal na sinuspend ng MTRCB, sabi niya, wala naman siyang bana talagang ginagawa kay PBBM, no? If at all, mga observation lang on state policies, pero talagang consciously hindi naman niya binabanatan si PBBM. Kaya nais niyang makipag-usap, miski indirectly kay PBBM tungkol dito sa issue ng SMNI kasi malinaw naman, talaga namang ginigipit ang SMNI. At kahit balik-balik na rin natin, ang MTRCB at saka ang NTC, sa ilalim pa rin niya ng ehekutibo, no? So, kikilalanin pa rin nila ang kapangyarihan ng presidente. At pangatlo, siyempre, sabi niya, wala na siyang plano sa politika. Kasi siyempre, yung ilang mga diehard na loyalists, kinukonsidera na banta pa rin si PRRD kasi baka nga pumasok pa sa politika. Sabi niya, pagod na siya. So ayaw na niyang bumalik sa politika. So malinaw po ang sinabi ni PRRD, wala siyang kinalaman sa distab. Una, gusto niya makipag-usap kay PBBM tungkol sa pagigipit sa SMNI at sa kanyang kaibigan na si Quiboloy, at wala na siyang planong bumalik sa politika. Ang tanong, ano naman kaya ang magiging tugon ni PBBM? Actually, hindi si PBBM ang nagsalita, kundi si PCOO Secretary Garafil. Alam niyo po, importante na siya ay PCOO Secretary. Ibig sabihin niyan, siya ay head ng departamento na nakipag-ugnayan sa media. Pero hindi po siya spokesperson, ha? So napakahirap na tanggapin ang salita ni Garafil bilang salita na rin ng presidente. Kasi ang sabi ng presidente, nung siya kumakandidato pa, hindi na niya kinakailangan ng spokesperson dahil siya mismo magsasalita para sa kanyang sarili. Pero ang sabi nga ni Secretary Garafil ay kahit kailan ay makikipag-usap si PBBM kay FPRRD, no? At ang sabi nga, matapos na magsalita ng ganyan si PRRD, ay tatawag si PBBM. Well, ako naman po, no, bilang dating tagapagsalita ni FPRRD, malalaman ko kung tumawag na. Wala pa po akong impormasyon na nakalap na tumawag na talaga si PBBM kay PRRD kung gusto makipag-usap ni PRRD. So, sa ngayon po, wala akong impormasyon na naganap na ang pagpupulong, no? So, ang assumption ko, hindi pa nagaganap ang pagpupulong. Sa totoo lang po, bukas meron kami dapat scheduled na pagpupulong ni Presidente dito sa Maynila, pero last minute po na-cancel, no? Dapat bukas ng gabi yon, pero nakakakuha lang po ako ng text na hindi tuloy. So hindi ko po alam kung ano talaga ang mga pangyayari. Pero importante naman po yung nangyari na nauna na si FPRRD na kumbaga gumawa ng hakbang para makipag-ayos or maayos ang gusot sa panig nila na dalawa ni PBBM. Alam niyo po, kahanga-hanga yan. Bakit? Di ba ho, una-una, mas matanda si FPRRD. So sa ating kultura, yung bata ang siyang nagpapakumbaba pagdating sa mga matanda. Pangalawa, ex-president siya, no? So parang talaga naman pong nagpakumbaba si FPRRD nung sinabi niya na gusto niya makipag-usap kay PBBM, lalong-lalo na dun sa issue ng SMNI. Pero sa tingin ko, kung talaga matutuloy ang pag-uusap dyan, lilinawin na rin ni FPRRD kung ano talaga ang plano ni PBBM pagdating sa ICC. Dapat, usapang tapat, man-to-man. Ang sabi ng informant, kaya nagbago ang ihip ng hangin pagdating sa ICC, yun na nga, may mga nagmarites kay PBBM na nakikipag-usap daw si FPRRD sa mga militar para sa distab. At yan po ay pinasinungalingan na ni FPRRD. Walang katotohanan dahil wala naman lukulukong mga militar at pulis na naniniwala na may magagawa pa ang ex-president na nakabaston na. Oo nga naman, nakabaston na siya. No? So, pag sila nakapag-usap, siguro marireinforce ito ni FPRRD na walang ganyang siyang plano pagdating sa distab
At tingin ko naman, kung ma-assure niya si PBBM na walang distab, hindi na rin siya magbabago ng ihip ng hangin pagdating sa ICC at paninindigan na niya yung unang salita niya na ang pagpasok ng ICC rito kasama na yung pagkakakulong kay PBBM at kay VP Sara ay labag sa ating soberenya, labag sa jurisdiction ng ating bansa. Pero sa ngayon po, wala pa akong balita kung ano ang katagunan o kasagutan ni PBBM. Tanging si Secretary Garafil pa lang po ang nagsabi na anytime ay po pwedeng makipag-usap si PBBM kay FPRRD. Well, ang punto ko naman po, nagpakumbaba na ang dating presidente, sana naman po, samantalahin na ito ni PBBM para maayos ang lahat ng gusot sa panig ng Marcos at Duterte dahil sa tingin ko po, napakadami pang pagsubok na haharapin ng bansa. Kung nabalitaan nyo na po, no, dahil dito sa mga Houthi, ang mga barko po ngayon na nagdadala kasama ng langis, hindi na dumadaan sa Gulf of Aden. Umiikot na sila sa Africa. So, ang ibig sabihin niya, natitriple na ang cost of transportation ng mga langis natin. Yan po ay magta-translate sa mas mataas na presyo na naman ng langis. At pag tumaas ang presyo ng langis, lahat ng presyo ng bilihin tataas na naman. Bukod pa dyan, mukhang lumalala po. No? Dahil talagang nagputo ko na sa panig po ng Hezbollah dyan sa border ng Lebanon at ng Israel at ng Amerika. Dati, mga pakunti-kunti lamang putukan. Pero ngayon, all-out putukan na po. So bukod sa Gaza, pumutok na po yung labanan sa panig ng Israel at ng sa parte ng Lebanon na ang mga lumalaban doon ay suportado ng Iran. Alam naman natin na ang Iran din ay isang major oil exporting country. No? So kinakailangan, fasten your seatbelts po dahil matindi po ito kapag kumalat ang gulo sa gitnang silangan at ngayon po, sa ayaw at gusto natin dahil sa ginagawa ng Houthi na hindi na dumadaon ang mga barko ngayon sa Gulf of Aden, talaga pong tataas ang presyo ng langis at petrolyo at ang presyo ng lahat pa ng bilihin. So sa panahon nito, tingin ko, dapat pagsamantalahan na ni PBBM itong pagkukumbaba ni FPRRD at magsanib puwersa na sila uli, magkaisa na sila uli, nang sa ganon, pag nagkakaisang sambayan ng Pilipino, mas mahaharap natin ang pagsubok, lalong-lalo na sa pagtaas na naman ng presyo dahil dito sa lumalala at lumalawak ng gulo sa gitnang silangan. And incidentally, sa latest issue po ng Pulse Asia Survey itong Disyembre, congratulations po kay VP Sara. Pinaka-trusted pa rin po at pinakamataas pa rin ang approval rating ni VP Sara. At hindi po nagpatuloy yung pagbaba sa kanyang trust at approval rating. Tumaas po siya ng 3%. Ibig sabihin, bagamat merong margin of error na 3%, tumaas na po. Dati bumaba siya ng 2 nung third quarter. Sa fourth quarter, nabawi na niya. At sa ngayon po ay tumataginting na 74% ang approval rating. Pinakamataas pa rin sa lahat ng mga nanunungkulan. Ibig sabihin, bebuti nga, kahit anong ipukol nyo kay VP Sara, siya ay patuloy lang nanindihan at patuloy na pinagkakatiwalaan at patuloy na happy ang mamamayan kay VP Sara. Incidentally, ang pinakamababa po sa survey, si House Speaker Martin Romualdez. Sana naman matanggap niya ang mensahe na ayaw ng taong bayan ang ginagawa niya na sobrang pamumulitika. Abay, hindi pa nga tapos ang galit ng taong bayan sa sobrang pamumulitika. Ayan na naman, People's Initiative for a Fee. Mantakin nyo, signatures for sale. Pati ba naman ang pagbabago ng saligang batas, bibilhin nila? Baboy na po ang ginagawa nila. Binababoy nila yung konsepto ng people power sa pamamagitan ng People's Initiative. Anyway, agree ba kayo sa akin or disagree? Tignan po natin ang ating mga texters, ang buhay ng Spokes Hour. Sino ang ating buena mano? Si Kaymares 345. Hindi ako sang-ayon sa pag-una ni PRD na makipag-ayos kay PBBM. Pero iyan ay sign ng pagiging maginoo at pagkapusong mabuting amo in real sense. He's doing it for the love of his country. Agree po ako dyan. Talaga naman pong napakahirap na makipagkumbaba, lalong-lalo na kung mas matanda ka. Lee Chen, good evening po. Attorney Harry Roque, waiting for your live po, like done po as always. Maraming salamat, Lee Chen, at sana po nakahabot ka sa ating live.
Berina Family Trips and Adventure, mabuhay ka Spox Hari, mabuhay ang sabay ng Pilipino na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay, na patuloy na binababoy at niyuyurakan ng mga salaw lang nakaupo ngayon sa pwesto sa gobyerno. Si Nick Fabunan, wag sanang magpauto si BBM, di natin kabisado galaw niyan, alahanin na niyo na minsan na siyang winasak noong panahon ng kampanya. Okay. Tapos, Sherlyn Maranyon, Nakwa, hi sir, ang tagal na kitang hindi nasudan po. Nako, maraming salamat Sherlyn. Ngayon nakita na naman tayo. Litoy MYX TV, nakipag-ayos yan. Siguro usapan nila, tigilan na nila si Inday sa paninira. Pero kung ituloy nila yon, ICC, alam ko meron yung pasabog si Digong. Ano kaya yung pasabog na ikaw talaga, Litoy? Alexis Culets, attorney, ano masasabi mo sa vlog ni Maharlika na si Anaconda protector ng mga smuggler? Sino naman si Anaconda? Ang dami nyo mga code. Text mo nga sa akin kung sino si Anaconda. Laika Javierte Rodriguez, gandang gabi. Spoke sa Attorney Harry, more power po at patuloy ang malayang pamamahayag. Salamat po sa patuloy na pag-educate sa amin watching from Qatar. Hello po, Laika. Euclid Elements, depende yan sa magiging output ng usapan nila at sa mga aksyon ng gobyerno kung babalik pa siya o hindi. Tama nga naman, siyempre, inaantay natin ang katagunan ang sagot. Dennis Nazareno watching from General Trias, nakachamba din ng live. Salamat Dennis. Jelerin, bakit? Ano bang atraso ni PRD kay BBM? Question. I don't get it. Wala nga po. Pero kaya nga po, humahanga ako kasi miski wala siyang ginawang masama, lininaw niya na walang basihan yung mga nakukuha niyang marites na nagpaplano siya ng distab laban kay PBBM. Okay? Rene Mercurio, hello Suke, si BBM kasi di kumikibo. Kaya ibig sabihin lang na okay sa kanya kung ano man ang mangyari diyan sa Pinas. Patay, mali siya lang siya. Well, kaya nga po maganda ginawa ni PRRD. Kasi parang, halika mag-usap tayo lalaki sa lalaki. Hindi po pwedeng deadmahan lang tayo. Pag-usapan natin kung mayroong problema. CRTB, good evening attorney. Sa palagay niyo kaya makipagkita sa PBM kay FPRRD? Duda lang ako. Well, nag-aabang po tayo lahat ng kanyang kasagutan. Ray Cortez, mabagal kasi umaksyon si PBBM kaya gumugulo na ang sitwasyon. Sa tingin ko po, kung nagsasalita lang na mas maaga si PBBM, hindi na umaabot at lumalaki ang kontrobersiya na nagiging dahilan na nawawarak tuloy ang unit team. Renjo Aluva, nakadepende kay BBM talaga galaw sa mga susunod na buwan. Tama po yan. Talagang siya kasi ang presidente ngayon. Elsie Aquino Lumabi, tama lang na makipag-ayos silang dalawa para sa bayan, pero forever Duterte ako. Ako naman po gusto ko rin maayos for the sake of the country. Weng D, as former president, Tay Digong deserves a respect. As BBM's predecessor, sana paglaanan niya ng oras. Walang rason na di siya makipag-usap, gayong may time naman siya sa ibang leader ng ibang bansa. Oo nga naman, no? Kung nakakapagkita siya sa mga kung sino-sino foreign leaders. Ngayon, nandito si President Wijojo, baka naman meron siyang panahon para kay dating Presidente Duterte. Eri Morisawa, good evening po Attorney Harry Roque, watching from Nagoya, Japan. God bless po. Galing po ako dyan, Eri, ha? Nanigas ako sa lamig dyan sa Japan para doon sa ang saya-saya ng Pasko sa Nagoya. Si Rene Mercurio uli, sa tingin ko lang, ang pakipag-usap ni BBM kay FPRD ay depende pa rin sa approval ng FL at Speaker kung okay sa kanila. Ikaw talaga, Rene. Okay, Gyuran Sabel, sa tingin ko, si Lisa ang dapat kausapin ni PRRD. Ay talaga. Escapomos Juntos, congratulations VP Sara, di tinabla na sa tahol ng mga asong ulul. Patuloy ang serbisyo. Yay! Inday Sara! Okay. Marcelo Maribon, solid OVP Inday Sara Duterte. Ako din, solid. Okay. Tapos, sino pa? Ay, wala na. Maraming salamat po sa inyong mga komento, ha? At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Spox Hour. Alam ko namang has-been ako, pero nandyan pa rin kayo, patuloy ang inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli natin pagkikita, ha? Importante po na magsama-sama tayo dahil importante ang diskusyon sa isang demokrasya ng tayong lahat ay magkaroon ng tamang paninindigan. So hanggang sa muli nating pagkikita, ito po yung inyong Spox ng Bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have.